Hellcat. Ang ating aralin sa araw na ito para sa edukasyon sa pagpapakatao ay matapat na paggawa sa proyektong pampaaralan. Buksan sa pahina 1 ang inyong module para sa alamin. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-aral? Ano ang kabutihang dulot nito upang mapaunlad ang iyong sarili? Pangunahing dahilan ng ating pag-aaral ay upang matuto tayo. Matuto ng maraming bagay na maaari nating kailanganin at pakinabangan sa pagharap natin sa mga hamon sa buhay. Sa paaralan din higit na hinuhubog at pinag-aaralan ang wastong pakikisalamuha sa ibang tao. Ang pagiging matapat sa anumang gawain naghihintay at nakalaan sa atin ay dapat na ipakita sa lahat ng pagkakataon. Bilang mag-aaral, dapat nating gawin ng may katapatan ang mga proyekto o gawaing pampaaralan na ibinibigay ng guro sa atin. Nakikita man nila tayo o hindi. Isang mabuting halimbawa ay ang pagsasagot ng mga module o aralin na ginagawa natin mula Lunes hanggang Huwebes. Tayo mga mag-aaral ay dapat maging matapat sa mga gawaing pampaaralan gaya ng pagsasagot natin ng mga module sapagkat kahit hindi tayo nakikita ng ating guro, kailangan natin itong gawin ng may katapatan. Huwag natin basta-basta kokopyahin ang mga sagot sa likod ng module na ito. Kailangan pag-isipan natin, paghirapan natin para tayo may matutunan. Sapagkat ang mga kaalaman matututunan natin sa mga module na ating sinasagutan sa araw-araw ay para din naman sa atin, para meron tayong matututunan. Kapag hindi natin ito ginawa ng may katapatan, maaaring mataas man ang makuha nating score o marka, ngunit wala naman tayong matututunan. Wala tayong magiging sandata sa hamon ng buhay. Kaya nararapat nasagutan natin ang ating mga module ng buong katapatan at ng buong puso. Para sa subukin, basahin ang mga pangungusap. Isulat sa sagutang papel at check kung sang-ayon ka sa pahayag o ikaw ay sa tingin mo tama ang pahayag na ito. At X naman ang iyong isusulat kung hindi ka sang-ayon o kung sa tingin mo ay mali ang pahayag na ito. Number 1. Mahalagang bahagi ang tagumpay ng isang proyekto kung magkakaisa ang mga miyembro ng pangkat. Kung sa tingin mo ito ay tama, check ang isulat mo sa iyong sagutang papel o notebook. Kung sa tingin mo naman ito ay mali, X naman ang isulat mo sa iyong notebook. Number 2. Ang pagkakanya-kanya ng mga miyembro ng pangkat ay makabubuti sa lahat. Ito ba ay tama? Check ang isulat mo. Kung sa tingin mo ay mali, X naman ang isulat mo. Number 3. Ang leader ng pangkat ang dapat masusunod. Kung sa tingin mo ay tama, check ang isulat mo. Kung sa tingin mo naman ay mali, X ang iyong isusulat. Number 4. Kailangang pagplanuhan muna ang gawaing proyekto bago umpisahan. Check or X. Number 5. Mahalaga sa pangkat ang opinyon ng bawat miyembro. Kung tama, check. Kung mali, ay X ang isusulat mo. Number 6. Ang palaging pagsalungat sa opinyon ng mga miyembro sa pangkat ay tanda ng pagiging isang leader. Number 7. Ang pagkakaisa ay maaring maipakita sa tahanan. Number 8. Hindi dapat umamin sa kasalanang nagawa ng isang miyembro kahit alam mo ang totoo. Number 9. Ang pagbibigay puna sa hindi mabuting gawi o gawain ng miyembro ay dapat na gawin sa patagong paraan para hindi mapahiya. Number 10. Ang pagsunod sa gusto ng nakararami sa pangkat ay tanda ng pagkakaisa ng bawat kasapi kahit alam mo na hindi maganda ang nais. Maaari na nating i-check ang inyong mga ginawa.
Narito ang mga wastong sagot. Number 1, check. Number 2, X. Number 3, X. Number 4, check. Number 5, check. Number 6, X. Number 7, check. Number 8, X. Number 9, check. At number 10, X. Ang katapatan sa lahat ng pagkakataon ay hakbang sa kaunlaran at tagumpay. Bilang mag-aaral, gumawa ng bagay na ikauunlad ng kapwa upang tularan at magsilbing huwaran. Buksan ang inyong module sa pahina bilang 2 para sa balikan. Iguhit ang masayang mukha or happy face kung ang pahayag ay nagpapakita ng katapatan at malungkot na mukha naman o sad face kung hindi ito nagpapakita ng katapatan. Meron kang 5 segundo para sagutan ang katanungang ito. Maaari mong i-post o pahintuin ang video para magkaroon ka ng sapat ng oras sa pagsasagot at ang timer ay nagsisimula na ngayon. Atin nang iwasto or i-check ang inyong mga gawa. Narito ang mga wastong sagot para sa balikan. Maaari mong i-post ang video para sa iyong pag-check. Buksan ang inyong module sa pahina bilang 3 para sa tuklasin. Pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. Sundin ang mga talahanayan sa pagsagot ng mga tanong. Sagutan ito sa inyong sagutang papel o answer sheet. Para sa unang kolom, ilalagay ninyo ang ginagawa ng mga mag-aaral para sa larawan 1, larawan 2, at larawan 3. Para sa pangalawang kolom naman, matapat ba sila sa kanilang tungkulin? Oo o hindi ang inyong isasagot? At bakit nyo nasabing oo, matapat sila? At bakit mo naman nasabing hindi sila matapat sa kanilang gawain? At para sa pangatlong kolom naman, isusulat mo kung ano ang sasabihin mo sa kanila kung ikaw ang kaklase ng mga batang nasa larawan 1, larawan 2, at larawan 3. Meron kang 5 segundo para sagutan ang activity o gawain na ito. Maaari mong i-post o pahintuin ang videong ito para masagutan mo ito ng mahaba at ang timer ay nagsisimula na. Ano ang dapat gawin para maipakita ang katapatan? Isulat sa inyong kwaderno o sagutang papel ang inyong mga sagot para sa mga katanungan. Halimbawa, nagbigay ng pagsusulit sa ESP ang inyong guro. Nakita mong nagkokopyahan ng sagot ang 2 mong kaklase. Ano kaya ang dapat mong gawin? Isulat mo sa iyong kwaderno o sagutang papel. Meron kang 5 segundo para sagutan ang 3 katanungang ito at ang timer ay magsisimula na. Maaari nating i-check ang inyong mga ginawa. Narito ang wastong sagot para sa tuklasin. Buksan sa pahina 4 ang inyong module para sa suriin. Bilang isang mag-aaral, mahalagang malaman mo ang maaaring epekto ng mabuti at di mabuting saloobin sa pag-aaral. Halimbawa, ang paggawa ng may katapatan sa mga gawain o proyektong pampaaralan tulad ng pakikilahok sa mga pangkatang gawain, pagbabahagi ng ideya sa kaklase upang mapadali ang pagpapasa ng proyekto sa takdang oras at marami pang iba. Kung ang lahat ng mga gawaing iniatas sa iyo ay ginagampanan mo ng buong husay at katapatan, tiyak na maganda ang kalalabasan nito. Para sa ikatatagumpay ng anumang gawain, kailangan ng pagtutulungan ng bawat miyembro ng isang pangkat, maliit o malaki man ang gawain. Pagkakaisa ng bawat isa ang susi sa ikatatagumpay nito. Ang anumang gawain ay dagli ang gumagaan kapag namamayani ang diwa ng pagkakaisa sa pangkat.
Dapat ipabatid ito sa mga mag-aaral na kagaya ninyo. Ang bawat miyembro ay may mahalagang gampanin na dapat gawin at ang mga pagkakaisang paggawa ng isang proyekto ay dapat na matutunan ng mga batang kagaya ninyo. Maaari itong ipakita sa iba't ibang pagkakataon o gawain pampaaralan, kagaya ng mga pinapakita sa larawan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaaring tama ang ideya o suhestyon ng isang leader, kaya maaari o nararapat na hingi ng opinyon ng bawat isa sa mga miyembro ng pangkat. Saka pa lamang gagawa ng hakbang kung ano ang nararapat gawin ng inyong grupo upang maging madali, matagumpay ang anumang proyektong inyong gagawin dahil kayo ay nagkaroon ng pagkakaisa. Basahin ang acrostic sa ibaba. Pag-aralan kung paano ipinapakita ang katapatan at mabuting maidudulot nito sa iyong pag-aaral. Ito ay may pamagat, ang batang matapat. Buksan sa pahina 5 ang inyong module at basahin ang pagyamanin. Ang batang matapat sa mga gawaing naiaata sa kanya ay kinalulugdan ng Diyos. Bilang isang mag-aaral, dapat nating isipin na anumang mga gawaing pinapagawa sa atin ay gawin natin ng buong husay at katapatan. Kagaya na lamang sa pagsasagot mo ng mga module, dapat lagi mong tatandaan ang pagiging matapat. Dahil lagi nating tatandaan na ang lahat ng ating ginagawa ay para sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat ay para sa Diyos. Isaisip natin na kung ano ang ating ginagawa sa ating kapwa ay ginagawa din natin sa Diyos. Nararapat lamang na kumilos tayo na may pamananalig sa Poong May Kapal at maging responsable sa lahat ng ating gagawin upang maging makabuluhan ang ating sarili at magsilbing inspirasyon sa kapwa. Para sa isaisip, kopyahin sa inyong kwaderno o notebook ang talahanayan. Isulat ang mga salitang angkop para makabuo ng ideya. Meron ka 5 segundo para sagutan ang activity na ito o maaari mong i-post o pahintuin ang bidyong ito para makapagsagot ka. At ang timer ay magsisimula na. Maaari na nating i-check ang inyong mga gawa. Buksan ang inyong module sa page 6 at sagutan ang isagawa. Basahin ang pangungusap. Isulat ang bilang ng pangungusap na nagpapakita ng mabuting gawi at katapatan sa pag-aaral. Halimbawa, number 1, nakikinig ako sa aking guro. Ito ba ay nagpapakita ng mabuting gawi o gawain sa pag-aaral? Kung oo, isulat mo ang 1. Kung sa palagay mo naman, hindi ito nagpapakita ng mabuting gawi sa iyong pag-aaral, huwag mong isusulat ang number 1. Basahin mo naman ang number 2. Meron ka 5 segundo para masagutan ang isagawa. Maaari mong i-post o ihinto ang video na ito para magkaroon ka ng sapat na oras sa iyong pagsasagot. At ang timer ay magsisimula na. Natapos na ang oras, atin ang sagutan ang inyong mga gawa. Isulat ang salitang matapat kung ang diwang ipinapahayag ng pangungusap ay nagpapakita ng matapat na paggawa sa proyektong pampaaralan. At salitang di naman matapat kung hindi. Halimbawa, number 1. Sumasali sa pagbuo ng plano kung paano gagawin ang isang proyekto. Kung sa tingin mo ito ay matapat, isulat mo ang salitang matapat at kung hindi, di matapat. Meron kang 5 segundo para masagutan ang mga katanungang ito. Ngunit maaari mong i-pause o kaya ay ihinto ang video na ito para magkaroon ka ng sapat na oras sa iyong pagsasagot. At ang timer ay magsisimula na.
maaari na nating i-check ang inyong mga ginawa. Binabati kita. Natapos mo na ang gawain ito ng may buong katapatan sa iyong puso, kapwa at sa Diyos.